Ituloy natin ang ating pag-aaral sa hapong ito doon sa ating paksa na pinamagatan nating The Portrait of Servant Minister. So, kaninang umaga, yan ang ating tiningnan, no? At itutuloy po natin ngayon. Ito pong ating pag-aaral. At doon din sa the same passage that we have read. So please now, again, turn your Bible to Philippians chapter 2, verses 25 to 30. We will be reading that passage again. Philippians chapter 2, verses 25 to 30. Ngunit, iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit ng mamatay. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Kaya't higit akong masigasig na suguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng buong galak, ang gayong mga tao ay parangalan ninyo. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Ito po ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, one of the most remarkable aspects of Scripture is that some of the most profound doctrines and practical teachings are drawn from unexpected places and circumstances. Halimbawa, yung doctrine of God's sovereignty in providence, yan, very distinctive ang mga Reformed Christian pagdating dyan, ano? Yung pagkaunawa natin na ang Diyos ay isang nakapangyayaring Diyos sa kanyang providensya. Saan natin nakita ng malinaw yan? Saan nakita yan? Unexpected na pangyayari. Ito yung panahon na si Joseph ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid, nakaranas ng injustice sa kamay ni Potiphar, lalo na nung asawa ni Potiphar na nagbintang sa kanya ng kasalanang hindi niya ginagawa, at maging sa kanyang kapwa bilanggo doon sa Ehipto na ginawa niya ng mabuti at nangako sa kanya na pagdating ng araw aalalahanin siya, pero kinalimutan siya nito. Doon natin nakita yung doctrine of God's sovereignty and providence. Sapagkat nagbago ang lahat ng mga pangyayari, naging prime minister si Joseph, nagkita silang magkakapatid, no? At sinabi niya, you meant it evil for me, but God meant it for good. Genesis chapter 50 verse 20. Hindi lang yon, yung doctrine of God's sovereignty in election. Yan. Ang Diyos ay pumili ng mga kanyang ililigtas. Mayroon siyang hinirang at ito'y nakabatay sa kanyang sovereign will. Saan natin yan nakikita? Saan natin makikita sa Bible ng malinaw yan? Sa isang, di ba, unexpected circumstances. Si Esau, na anak ni Isaac, at maging si Jacob, na pareho naman silang magkapatid, ang sabi ng Bible, patungkol sa kanila, minahal ko si Jacob, kinapuutan ko si Esau. Minahal ng Diyos yung isang lalaki na walang ginawa kundi mandaya. Dinaya yung tatay niya, dinaya yung kanyang kapatid para makuha lang yung kanyang birthright, yung pagiging karapatan ng pagiging panganay, di ba? Pero doon nakita natin yung pagpili, tinuro ni Pablo sa Romans chapter 9, na ganito rin ang pagpili ng Diyos sa atin. Pinili tayo ng Diyos na mga taong hindi karapat-dapat tulad ni Jacob para mapabilang sa mga taong kanyang ililigtas. Similarly, brethren, ang pagtuturo patungkol sa second coming, si Jesus Christ darating. Alam nyo,
magugulat kayo, bagamat marami naman turo sa New Testament pagdating sa pagbabalik ni Kristo, pero mismong si Kristo lumabas sa kanyang bibig ang mga tanda ng kanyang pagbabalik sa isang pagkakataon na dinala siya ng mga alagad niya doon sa isang mataas na bahagi ng bundok ng Olibo para ipakita sa kanya yung templo. Sabi ng mga alagad, ang ganda ng temple namin. Kasi yun ang pinagmamalaki ng mga Hudyo, yung kanilang temple na tinayo ni Solomon. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, tandaan ninyo, darating ang araw na walang ni isang bato ang matitira sa gusaling ito. Nagulat yung mga alagad doon sa sinabi ni Kristo. Kaya, kinausap niya si Christ ng kanyang mga alagad ng palihim. At tinanong siya, Panginoon, kailan ba mangyayari yun? Yung sinabi mo, na walang matitirang bato doon sa gusaling yun. Yun ang unang tanong. May pumasok na pangalawang tanong. Ano ang tanda ng iyong pagbabalik? So, dalawang tanong, sinagot ni Kristo simultaneously sa Matthew chapter 24. Yung pagbagsak ng templo, nangyari na yan, 70 AD. Yung pangalawang tanong, sinagot ni Jesus Christ simultaneously yan, at dalawa ang sinabi niya, at isa sa mga sinabi niya na malapit nang dumating siya ay kapag naipangaral na ang ebanghelyo sa maraming bahagi ng ating mundo. At darating ang wakas. So makikita natin yung may mga teaching sa Bible na mga napakahalaga na nangyari sa mga unexpected circumstances and places. Now this afternoon, as we continue our study on the topic, the portrait of a servant minister, we will see that it is described in an unexpected way through a man who is almost unknown to many. Hindi halos natin siyang kilala. Bihira nga nating nababanggit ang kanyang pangalan. At ang pangalan ng taong ito, na siyang pinag-aralan natin kaninang umaga, ay Epaphroditus o Epaprodito. At isa siyang ordinaryong membro ng iglesia sa Pilipos, pero kinilala ni Pablo na ang kanyang pagpapagal ay napakahalaga. Ano pat kanyang halos ibuwis ang kanyang buhay para lamang maging kaagapay ni Pablo habang siya ay nakakulong doon sa Roma. At dalhin ang mga suporta na ibinigay ng mga kapatid sa Pilipos patungo doon sa kanyang lugar habang siya ay nakakulong. So, kaninang umaga, we have explored the dignity of a servant. At ano yung dignity of a servant? Apat na bagay na binanggit natin. First, ang sabi natin, he is a Christian brother in Christ. He is a co-worker for the gospel of Christ. He is comrade in arms in the service of Christ. And he is the courier for the church of Christ. Now, we will be looking at the disposition of the servant minister. But before we do that, let me bring to you this message. God's servant is always focused on the well-being of others and in the advancing of the work of Christ, even when it requires personal sacrifice. Ang totoong lingkod ng Diyos ay lagi niyang iniisip, ano ba yung ikabubuti ng iba? At ano ang magagawa ko para sa interes ng kaharian ni Kristo, na kahit na ito ay nangangahulugang merong sakripisyo sa bahagi ko. So, yan ang disposisyon na dapat makita natin sa isang lingkod ng Panginoon. At in this section, brethren, ipinakita ni Apostol Pablo ang kanyang dahilan kung bakit niya sinugong pabalik si Epaphroditus patungo ng Pilipos. At ang dahilan niya ay inintroduce niya doon sa salitang for. No? For. Yan ang nasabi sa ESV. At sa NASB, since. No? Sa Tagalog naman, verse 26, yamang. So yung mga salitang yon ay nag-i-introduce ng dahilan bakit gustong pabalikin ni Pablo si Epaphroditus pabalik ng Pilipos. And this word highlights an important condition na nag-motivate kay Paul. And the reason provided reveals the heart and character of Epaphroditus as a servant ministers. Dalawang bagay lang. First, a warm desire
for the fellowship of brethren in Christ. A warm desire for the fellowship of the brethren in Christ. Verse 26. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Now, yung ginamit na salita sa ESV ay longing for you. Ito yung nagpapahayag ng isang deep desire. Isang malalim na hangarin na makita kayo. Gusto ni Epaphroditus na makita niya kayo. Siya'y nananabik na makita niya kayo. Ginamit ni Pablo yung salitang yan, no, sa wikang Griego, sa ibang bahagi naman ng Pilipos, Philippians 1 verse 8. For God is my witness, how I yearn. Yan naman ang ginamit na salita. Magkaiba lang sa salitang Ingles, pero isang Greek lang ang ginamit doon. Yung salitang long, yung salitang deep desire, or salitang yearn for you all with the affection of Christ Jesus. So, sinasabi rito na si Pablo gustong-gusto niyang makarating sa Pilipos uli para maipadama sa mga kapatid doon ang kanyang pagmamahal sa kanila na magagawa lang niya kung nandoon siya, kasama niya sila, at maipadadama niya yung kanyang init ng kanyang hangaring makasama ang mga kapatid. No, similarly, ganun din ito si Epaphroditus. Ang lingkod ng Diyos na ito ay gustong-gusto niyang makabalik sa Pilipos, sa mga kapatid doon. Kasi nananabik siyang makita sila. Parang homesick na siya, no? Parang ganyan, di ba? Pagka nasa ibang bansa ka at medyo matagal-tagal ka na homesick ka na. Gusto mo nang umuwi, gusto mo nang makasama uli ang pamilya mo. Yung gustong-gusto niyang ma-experience yung communion and fellowship with them once more. Now, huwag nating isipin na yung gamit ng salita dito na longing, deep desire, or yearning ay nangangahulugan na merong emotional weakness itong si Epaphroditus. Di ba? Usually, kapag ang isang tao parang emotionally weak siya, madali siyang malungkot, no? Madali siyang ma-homesick, parang something like that, ano? Parang nagiging sentimental siya, no? Na emotional weakness daw yan. Isa yan sa mga katangian ng isang emotional weakness. Pero hindi ganito yan. Bakit? Ba't ko sinabing hindi ito an expression of emotional weakness or sentimentality? Dahil si Pablo, tinawag niya si Epaphroditus, di ba? Kanina sa verse 25, kanina umaga pinakita natin, na siya ay fellow soldier of Christ. Ibig sabihin, kung ginamit niya yung salitang soldier, ito yung matatag ang kalooban nito. Ang isang sundalo, no, isa sa mga training sa kanila, hindi lang palakasin ang kanilang katawan, palakasin ang kanilang kalooban. Sapagkat ang digmaan ay hindi lamang ito kalakasang pisikal ang pinag-uusapan, kundi kalakasang pangkaisipan at emosyonal. Kaya matatag ka emotionally, matatag ka psychologically. Kasi hindi ka tatagal. Makikita mo, halimbawa, nagtutumbahan na yung mga kakampi mo. No? Ano gagawin mo? Iyak ka na lang. No, something like that. Hindi po pwede. Kailangan maging matatag ka. Kaya tinawag niyang soldier. Ginamit na soldier. So, it is not an expression of emotional weakness or sentimentality because he is a soldier of Christ. Itong salitang ginamit na longing is longing of love. Tulad ng isang sundalo na nakikipaglaban na sa battlefield, gusto niya nang matapos yung laban para makauwi na siya sa bahay at mayakap niya na ang kanyang mga mahal sa buhay. Something like that. Another phrase to note na dito sa binasa natin, sabi doon, he has been distressed because you heard that he was ill. Masyado siyang na-distress. Kasi daw narinig ng mga taga-Pilipos na nagkasakit siya. So yung sa Tagalog na manglaw. Mas gusto ko yung salita na ginamit sa ang bagong, mabuting balita version, although hindi natin ginagamit madalas yung mabuting balita. Pero sa tingin ko mas tumama, mas lumapit siya doon sa original. Yung salitang di mapalagay. No? Mas close siya doon sa meaning ng word. Now this term, di mapalagay, was also used in Matthew chapter 26, verse 37. To describe the internal spiritual agony na naranasan ni Jesus Christ
habang nung siya ay dumarating na sa punto na i-arrest, no? At mararanasan niya na yung sacrifice doon sa cross. Sinabi niya doon sa verse 37, and taking with him Peter, ito yung sa Gethsemane, di ba? Yung nandun sila sa Gethsemane. Sabi niya, and taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Sa ibang translation ay deeply distressed. So habang dumarating yung oras na nakikita ni Kristo ang kanyang painful sacrifice, yung kanyang espiritu ay nababagabag na, namamanglaw na, hindi na mapalagay, na-overwhelm na siya ng intense mental and emotional distress. So, ang tanong, bakit may distress itong si Epaphroditus? Ang sinabi dito sa verse 26 to 27, basahin natin, because you heard that he was ill. Indeed, he was gravely ill, near death. Yun daw ang experience ni Epaphroditus. Narinig kasi ninyo nalaman nyo na nagkasakit siya. At yung kanyang pagkakasakit, matindi. Halos mamatay na siya. Malapit na siya sa kamatayan. So, ibig sabihin, ang naging sakit nito ni Epaphroditus, hindi ubo. No, hindi trangkaso. No, seryoso ito, life-threatening. Hindi lang binanggit kung anong klaseng sakit. No? Pero malinaw na severe ang karamdamang ito. At syempre, ang isang bagay pa, gumaling siya. At gusto niyang malaman ng mga kapatid doon na okay na siya. Isipin niyo yan, di ba? Pagka, halimbawa, may nalaman kayong nagkasakit na mahal ninyo sa buhay, nasa malayong lugar, tapos nawala yung communication, nag-aalala kayo No? At siguro, siya rin, nasa ganong sitwasyon, ay gusto niya ring mawala yung pag-aalala ng mga nagmamahal sa kanya. Kaya gusto niyang bumalik uli doon sa Pilipos para ipaalam sa kanila, okay na ako. Na-fulfill ko na yung mission ko. Hindi nangyari na along the way may nangyari sa akin at hindi ko nadala yung tulong kay Paul. No, hindi. Nagkasakit ako, pero okay na ako at gumaling na ako. So parang alam natin yung ganyang klase ng experience. At siguro imagine natin yung kagalakan sa iglesia sa Pilipos na matapos na malaman nila at makita nila buhay. Ang ating naging sinugo patungo kay Pablo. Nalaman natin, nagkasakit siya ng matindi, halos ikamatay niya ang kanyang karamdaman. Ngayon buhay siya, pinagaling siya. Isang mabuting balita. Di ba masaya yon? So yun ang hangarin niya. Kaya meron siyang warm desire for the fellowship of the brethren in Christ. Now, let's go to the second reason. A willingness to suffer for the gospel work of Christ. Verse 30. For he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. So, isa pa sa disposisyon ng isang lingkod ng Diyos ay hindi lamang yung makasama niya ang mga kapatid, kundi handa siyang mag-suffer. Handa siyang magpakasakit alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. By serving as a messenger and minister to Paul, sabi na nalagay sa panganib ang buhay niya. Alam nyo, si Pablo ay nakakulong sa Rome nung panahon na yon. At malinaw sa gobyerno ng Roma kung bakit nakakulong si Paul. Ano? Merong accusation ng heresy sa kanya. Siya nagtuturo ng isang bulaang katuruan. No? Ang Kristyanismo nung panahon na yon ay itinuturing na heretic sa pananaw ng Roman government. No? Nung panahon na yon, isa sa mga pinopropose ng mga tao sa mga governor, Roman emperor, sa mga emperor ay emperor worship. And Christianity is a threat, no, to the religious belief ng maraming mga Romans bilang mga pagan. Alam nila yon. At seryoso yung ganong klase ng accusation sa ating panahon. Hindi masyado yan. No? Yung ganong klase ng yung paniniwala ni Kibuloy na siya ang son of God at ang ama ay sumasa kanya. Yung iba sa atin, natatawa na lang sa kanya. Pero walang naghabla sa kanya. No? Dahil sa kanyang paniniwala. Mayroon ba? Wala naman na, ano natin yan?
No, dalhin natin sa Congress para sa hearing. No? Kasi sa kanyang paniniwala naman. Kasi ginagalang natin yung kanyang paniniwala na. Bahala siya kung yan ang paniniwala niya. Bagamat alam natin, mali yun. Pero, may ginawa siyang ibang kasalanan na yun ang dahilan kung bakit siya ngayon ay maaaring nakakulong. Na, yun, of course, yun ay isang accusation naman laban sa kanya na kinakailangang patunayan. Pero ang punto ko rito, mga kapatid, nung unang panahon yung heresy, ay hindi ito isang bagay na simple. Ito po ay seryosong akusasyon. At kaya binabantayan ng mga Roman soldier si Paul 24 hours. No? Binabantayan yan. At kung ikaw, pupunta kay Pablo, no, para dumalaw sa kanya at mag-assist sa pangangailangan niya, maaaring ikaw pagsususpetsahan din ng Roman officers. Ba't ka nandyan? No, sa aming prisoner, anong ginagawa mo? So, kung nanganganib ang buhay ni Pablo, nanganganib din ang buhay ni Epaphroditus. Pero willing siya na gawin ang kanyang tungkulin dahil alam niya na yung kanyang ginagawa ay para kay Kristo at para sa simulain ng Kristyanismo na pinalalaganap ni Apostol Pablo. Yun ang kanyang ministry. No, hindi siya mangangaral. No, hindi siya tulad ni Pablo na tumatanggap ng special revelation galing sa Diyos para mangaral sa mga tao. Hindi. Ang trabaho niya lang, ibigay yung mga pangangailangang pisikal ni Pablo. Dalhin yung tulong. Courier lang siya, messenger. Pero tinuring siya ni Pablo co-worker and soldier of Christ. So, he willingly took that risk. And Paul said that this man did what is pleasing to the Lord Jesus Christ. Somebody said, when we come to the end of life, the important question will be how much you have given, not how much you have gotten. Now let me underscore that. When we come to the end of life, the important question will be how much you have given, not how much you have gotten. So, narito ang isang tao. He is willing to risk his life in the service for Christ. And clearly, itong si Epaphroditus ay yun ang kanyang concern. Ang concern niya kung ano yung maitutulong niya, kung ano yung magagawa niya, kung anong maiaambag niya. Na maaaring hindi mapapansin ng karamihan sapagkat hindi siya frontliners. Hindi siya nasa harapan. Walang spotlight sa kanya. Pero ginagawa niya yan para sa Panginoon. Hindi lang para kay Pablo, para kay Kristo. At yun ang kanyang pwedeng gawin. Hindi niya iniisip kung ano ang pwede niyang makuha. Ang iniisip niya kung ano yung pwede niyang maibigay. So, siguro magandang tanungin din natin ang ating sarili. Ano ba yung pwede nating ibigay para sa interes at para sa simulain ng ating Panginoong Kristo? Sa pagtatapos, gusto kong magbigay ng 4 applicatory lessons. No? First of all, tingnan natin dito, based doon sa mga napag-aralan natin mula pa kaninang umaga hanggang ngayon, the necessity of Christian fellowship. The necessity of Christian fellowship. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay buhay pakikipaglaban. It is a battle. It is a battle against sin. It is a battle against false belief. It is a battle against sinful worldly values. At itong battle na to, hindi ito madali. Kaya kinakailangan labanan natin ito, hindi mag-isa, kundi may kasama. Doon makikita ang kahalagahan ng samahang Kristiyano, samahang magkakapatid, samahang iglesia. Doon makikita ang kahalagahan ng fellowship. Because fellowship provides us with strength. Yung bang makasama mo yung mga kapatid, nakakatulong yan para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, tumibay sa iyong paninindigan. May mga panahon na nakakaramdam tayo na mahina tayo, nalulungkot tayo. Sometimes, yung reason hindi rin natin maipaliwanag. No? Naranasan nyo na ba yun na parang nalulungkot ka pero hindi mo alam bakit? Ha? Nalulungkot ako, hindi ko alam bakit. Siguro, may hormonal imbalance, no? Na madalas nangyayari sa mga babae yan. No? O mayroong anxiety, no? Anxiety disorder.
Hindi mo maintindihan bakit nangangamba ka? Wala ka naman dapat pangambahan, pero nangangamba ka? Sa simpleng bagay lang, inaiiyak ka na. At yung iba siyempre, ano ba yan? Ba nakakaiyak dyan? Pero iyak na siya ng iyak. Siyempre baka mayroong disorder. Nangyayari yan, may anxiety disorder. Nangyayari yan eh. Minsan meron tayong mga bad moments. No? Maring dahil may namatay, na mahal natin sa buhay. Kaya bumagsak ka sa exam. No? O kaya naman work-related problem. And Christian fellowship is designed to strengthen, to admonish, and to teach one another. No? Itong kagandahan. Kaya nga, di ba, minsan, alam niyo, malaking tulong. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit pastor ako, no, laki ng tulong sa akin ng men's fellowship no, namin. Kahit na maraming time nagbibiruan kami, tatawanan kami, pero every time na merong mga dinidiscuss, it helps me a lot. Not only to think, but also it helps my own struggle in life. No? Sa iba't ibang issue. Kasi minsan natutugunan dun eh. May mga nagpapahayo eh. Ganito ang maganda, ganito ang dapat gawin. 'Di ba? Na minsan hindi mo maririnig 'yan kung mag-isa ka lang. Pero pag kasama mo sila, napapalakas. Kaso mahalaga yung fellowship eh. Kasi may mga panahon na tayo nanghihina at nalilito at kailangan natin ang payo ng iba. Kaya brethren, don't neglect the importance of fellowship with fellow believers. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, the importance of Christian fellowship. Secondly, the reality of sickness and healing. Now, nakita natin ang kwentong ito. Si Epaphroditus, nagkasakit siya. Seryoso naging sakit niya. Halos mamatay siya. Pero, sa napakagandang balita, gumaling siya. So, anong gusto kong bigyan ng pansin? May mga proponent ngayon ng tinatawag nating prosperity gospel. Para sa kanila, yung health and wealth, sabi nila, are the believer's birthright. No? Kaya dapat, kung ikaw ay Christian, no? Hindi ka dapat masasakitin. Kung ikaw ay Christian, dapat mas angat ang buhay mo kaysa sa mga hindi Christian. No, ang problema mo, ba't hindi umangat ang buhay mo? Hindi mo natatap yung tamang paraan. Yun, ang sabi nila. Yung iba nga, nagkiklaim pa eh, na yung sickness daw at saka yung poverty are signs of being under Satan's bondage. Kaya ang ginagawa nila, merong mga deliverance ministry. O, i-deliver natin itong kapatid na ito. No? Espiritu ng kahirapan. Lumayas ka. O, espiritu ng, ano pa? O, lagi, wala pang boyfriend. Espiritu ng walang manliligaw. No? Lumayas ka. Baka may mga espiritong humahadlang, kaya hindi ka naliligawan. O may mga espiritu na kung ano-ano. Di ba ganon? Kaya mga deliverance ministry ngayon. Totoo yan. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Totoo yan eh. No? Merong mga ganyang mga ginagawa yung iba, mga deliverance ministry. Pag tayo magpadaya sa mga ganyang turo, yan, appealing yan sa iba. No, magugulat kayo, bakit ang daming mga nakikinig sa kanila, ang daming tagasunod. Kasi appealing yan eh. Sa gusto ng tao. Kaya tandaan natin, bakit tayo nagkakasakit? Kasi nandito tayo sa isang mundo na makasalanan. We live in a fallen world. Kaya nagkakasakit tayo. No, of course, may nagkakasakit dahil pabaya sa katawan. Pero pansinin nyo, may mga healthy conscious, no? Healthy lifestyle, nakakasakit pa rin. No? Hindi na tayo lalayo pa. Yung kilalang doktor na nag-a-advocate ng, di ba? Health, ano bang tawag dyan? Healthy living.
ang daming magagandang payo na sinusundan pa nga ng misis ko yung mga talagang lahat ng payo yun. Kaya sasabihin ng anak ko, oh, si Dr. Ong na naman ang pinakikinggan mo, di ba? Ano nangyari? Nagkasakit din siya, di ba? Anong punto? Kahit ano pang gawin mo, kailangan natin maging responsable, syempre. Kailangan nating huwag magpabaya sa ating kalusugan. Kailangan nating kumain ng tama. Pero tandaan natin na sa fallen world tayo. Darating at darating ang pagkakataon na magkakasakit ka. Minsan may sakit na hindi mo alam anong pinanggalingan. No? Di ba sinasabi ng iba, o pagka ikaw mahilig manigarilyo, ang magiging tendency, magkaroon ka ng cancer sa baga. Pero maraming mga nagkakaroon ng cancer sa baga na hindi naman naninigarilyo. At walang mga nakapalibot sa kanya na naninigarilyo. Anong ibig sabihin? Phenomenon ito. No? Meron talaga mga sakit na bigla na lang darating sa iyo na hindi mo alam kung saan ang galing. Because we live in a fallen world. Pero ito pa ang isang blessing. Totoo na ang pagkakasakit ay dumarating, pero nagpapagaling din ng Diyos. Yun ang nangyari rito kay Epaphroditus. Ang bigat ng naging sakit niya, hindi natin alam kung ano. Maraming spekulasyon ng mga scholars. Sabi, malaria. Kasi yung malaria nung araw, mamamatay ka talaga ron. No? Wala namang doktor na merong pan-inject sa sakit na yan. Talagang pagka nagkaroon ka ng ganyan, sigurado, mamamatay ka. Pero, gumaling siya. Pinagaling siya ng Panginoon. So, anong ibig ko lang sabihin? Ang Diyos din ay nagpapagaling ng karamdaman. At napatunayan natin dito, may mga kapatid na nagkasakit ng mga seryosong sakit at yun ang dahilan ng kanilang kamatayan. Meron din mga pinag-pray tayo na mga seryoso rin ng sakit at gumaling. Yung hanggang ngayon, iba nga, magaling pa hanggang ngayon. Buhay pa rin hanggang ngayon. So, salamat sa Diyos. Bakit? Whenever God chooses to heal, it is an act of His sparing mercy. So, pwede tayong mag-pray. Panginoon, pagalingin mo ang aming kapatid. Maawa ka sa kanya. Gumawa ka ng himala. No? Pero wala nang gift of healing. Wala nang gift of miracle. Pag sinabi kasing gift, halimbawa ako may gift of healing. Tapos, si DY, wala. Yung lahat ng ipagpipray ko na may sakit, gumagaling. Pero pag siya, mukhang bahala na. No, sabihin, mag-pray lang siya, pero walang katiyakan na gagaling. Kasi wala siyang gift of healing. Pero pagdating sa mga panahon ng mga apostol, meron silang gift of healing. Yung mga apostol, nagpapagaling talaga. Mga bumubuhay pa ng patay eh. Tinasabi nga ni Pablo, di ba, merong isang lalaki na nahulog doon sa, di ba, sa bintana habang nagpipreach si Paul, sa haba ng preaching ni Paul, katulad ko ngayon, mahaba na ako, no? Yung iba sa inyo, nakakatulog na rin siguro. Nakatulog, nahulog. Patay talaga eh. Di ba, ang pangalan si Eutychus. Kaya, mga kapatid, huwag kayong tutulog-tulog. Tandaan nyo, wala akong gift of healing. At wala rin akong gift na magpapabuhay sa inyo. Si Pablo, nung nahulog, sabi niya, natutulog lang yan. Imagine mo sabihin niya, natutulog. Patayin na nga eh. Because meron siyang gift of healing. God can still perform miracle, pero there is no gift of miracle. God can still heal, but there is no gift of healing. That is my belief in our time. But we can pray for miracle. We can pray for healing. And God, in His mercy, will sometimes allow that healing and miracle to happen. Because whenever God chooses to heal, it is an act of His sparing mercy. The gospel are full of miracles of healing. Pero tandaan natin, doon sa mga miracles and healing sa Bible, hindi yun yung mga name and claim it. I declare. Ganun ang mga ngayon, di ba? I declare. No? Di ba? Nung sana hindi nakikinig, ano. Nandun kami may pinuntahan kami nung nakaraan, yung Memorial Day ni Tony, no? Meron doon na mayroong buntis. Sabi nung isang
Pastor, pwede mo bang ipag-pray? Kasi buntis si ganito. Oh, sige, nakalimutan ko. Nakita ko siyang nag-pray. Sabi niya, I declare that this baby is healthy. I declare that this baby will, kung ano-ano mga declaration. Sabi ko, hindi siya nagpe-pray. Nagde-declare siya eh. No? Walang ganun. Walang ganun tayong makikita sa Bible din. No? Ang makikita natin na instead of declaring and tinatawag na name and claim it, ang makikita natin, they cry out in humility, Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me. So, reality of sickness and healing. Pangatlo, indispensability of suffering. Si Pablo, he suffered for the gospel. Si Epaphroditus, he risked his life in the service of Christ. Alam niyo, salamat sa Diyos sapagkat even at this time we enjoy freedom in our country. We thank God for that. Ang daming problema sa bansa natin. Ang daming problema sa gobyerno natin. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko masyado nakikita yun. Alam mo, nakikita ko yung kagandahan na meron tayong kalayaan. Kasi, Christian ako eh. No, mananampalataya ako eh. Totoo na, may pakialam din ako sa gobyerno. May pakialam ako sa nangyayari. Pero mas nakikita ko yung ganda ng katotohanan ng ano man ang problema ng bansa nating ito. May problema man sa mga namamahala. Mayroong kalayaan na tayo na ay makasamba, magtipon, mangaral. Alam mo, hindi lahat ng bansa ganyan. Nangyayari na sa ibang bahagi ng Europa ngayon na pipiliin mo ang dapat mong sasabihin in public. Sapagkat kung magsasabi ka, si Kristo lamang ang paraan ng kaligtasan in public, in an open air. Pwede kang lapitan ng mga pulis sapagkat yung salitang yan ay nagpapakita na yung ibang religion mali. Kasi sinasabi mo, exclusive lang yung kaligtasan. Paano naman yung ibang religion? Kaya totoo yan. Nangyayari na sa ibang bahagi ng Europa ngayon yan. At who knows, it will happen to us in the following years. Ngayon, nagsisimula ng i-legislate yung mga bagay na alam natin, unbiblical. Na ngayon ay na-legislate na sa ibang bahagi ng ating mundo tulad ng same-sex marriage, transgenderism, abortion. Diba? Kaya nga diba, sa Amerika, ang isang issue, dahil malapit ng eleksyon ngayon, ng Democrats at saka ng Republican, mga Democrats, they are pro-abortion. No? And so of course, yung mga Republicans, marami naman problema. Pro-rich naman daw ang mga Republicans, pero hindi naman sila pro-abortionist. So, doon magtatalo 'yan. Mas siyempre pipiliin ng mga Kristiyano yung mga manunungkulan na yung kanilang paniniwala ay hindi lalabag sa salita ng Diyos. So parang ganyan. Sa China, maraming mga Kristiyano patuloy na nagsiserve sa Lord underground. Sa Islamic countries, they live in daily danger. At marami pa pwede tayong sabihin. At nais kong sabihin, dapat maging handa tayo sa anumang posibleng mangyari. Philippians chapter 1 verse 29 says, "For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him, but also suffer for His sake." So that's number 1. Na applicatory lessons. The necessity of Christian fellowship, the reality of sickness and healing, the indispensability of suffering, last but not the least, the nobility of selflessness. The nobility of selflessness. Alam mo ginawa ni Pablo? Pinabalik niya si Epaphroditus sa Pilipos. No? Bakit niya gustong pabalikin? Ang laking tulong ni Epaphroditus sa kanya. Kailangan niya ng assistance. Kailangan niya ng, di ba, nakakulong siya eh. Kailangan niya si Epaphroditus. Pero pinabalik niya. No? Bakit? Kasi ayaw niya naman yung mga kapatid na nag-aalala sa kalalagayan nung kanilang sinugo
Natupad ba nitong taong ito yung kanyang misyon? So wala silang idea kung ano na nangyari. Wala namang cellphone. No? Wala namang text. Wala namang email nung unang panahon. So, hindi inisip ni Pablo yung kanyang kapakanan. Inisip niya yung kapakanan ng iglesia. Di makikita natin, ganun din itong si Epaphroditus. Niris niya yung kanyang buhay para sa iba. Anong tawag dyan? Selflessness. Hindi yan selfishness. Selflessness. Hindi ba yan ang ugali ng Panginoong Jesucristo? Hindi ba yan ang katangian ng Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin? Si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang ulo para sa koronang tinik. Ibinigay niya ang kanyang pisngi para sampalin. Ibinigay niya ang kanyang balikat para pasanin ang krus. Ibinigay niya ang kanyang likod para hatawin ng latigo. Ibinigay niya ang kanyang tagiliran para ito'y sibatin. Ibinigay niya ang kanyang kamay para siya ay ipako roon. Ibinigay niya ang kanyang dugo para tayo ay matubos. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang tanong sa ating lahat, ano ang pwede nating ibigay para sa Kanya? Nalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayon pong buong araw na ito sa buhay ng isang unknown man na si Epaphroditus. Tunay na ito ang napakagandang larawan ng isang aliping lingkod na naglilingkod ng tapat, na isinusuong ang kanyang buhay, sinasakripisyo maging ang kanyang sariling kapakanan para sa ikabubuti ng iba. Para sa kapakanan ng Ebanghelyo, para sa kapakanan ng Iglesia, at para sa kapakanan ng aming Panginoong Jesucristo. Sana ibigyan nyo rin kami ng ganitong hangarin sa puso namin bilang mga Kristiyano dito sa Sovereign Grace Christian Church. Selflessness. Isang ugali na sana'y nagre-reflect sa buhay namin galing sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin kayo at lahat ng mga bagay na natutunan namin mula pa kaninang umaga ay naway isulat nyo sa aming mga puso, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.